naka-install na tayo ng Windows 11. So, magbo-boot na tayo. Let's plug the USB. And then, shut down. Then, open lang natin. And then, pindutin natin yung F2. So, nandito na tayo sa BIOS. Then, punta lang natin sa boot. Then, punta tayo sa boot option 1. Enter. Then, hanapin mo lang yung pangalan ng flash drive mo. Enter. Then, punta tayo sa security. Pag nandito na kayo sa security, punta sa secure boot. Enter. Then, i-disable lang natin. Next is, save natin. Press the F4. Save and exit. Then, click the yes, enter. Hintay lang natin mag-open. Next, enter lang natin. So, huwag nating palitan yung laptop. So, next ulit. So, guys, napindutan natin yung install Windows 11. So, pindutin natin yung agree. Enter. So, napindutan natin yung install Windows 11. Pindutin lang natin yung I agree everything will be deleted including files and apps and settings. Then, go to the next. So, i-click lang natin yung install Windows 11. Then, pindutin lang natin yung I agree. So, napindutan natin yung I agree. Then, punta tayo sa next. Then, enter. Then, enter the product key. So, kailangan ng product key. Kaya, i-type natin yung product key niya. So, nalagay na yung product key. So, next lang natin. So, this is the applicable na. So, pag nalagay na natin yung product key niya, is, ito yung magpapakita. Then, click the accept, enter. Wait lang natin. So, mamili lang tayo kung saan natin i-install yung Windows 11. So, ang pipili natin is disk 0, partition 3, local disk. So, nakapili na tayo kung saan natin i-install yung Windows 11. Then, click the next or enter. So, next is ready to install na siya. So, kailangan lang natin pindutin yung install para ma-install na siya. Enter. Hintayin lang natin siya matapos. So, magre-restart na siya. So, wait na lang natin. So, pagkatapos na ma-install yung Windows 11, wait lang natin. Then, magpapakita itong it's look like you started an upgrade and boot from installation media. Pag tapos na natin ma-install yung Windows 11, may magpapakita ang Windows setup. It's look like you started an upgrade and boot from installation media. If you want to continue with the upgrade, remove the media from your PC and click yes. If you want to perform a clean installation instead, click no. So, ang pipindutin natin is yes to upgrade. Click the enter para ma-yes. So, wait lang natin. So, i-wait lang natin siya kasi installing siya. And dapat naka-on lang yung computer natin. And, nagpakita na yung brand name. Wait lang natin mag 100. Din pa rin. Wait natin. Windows. I-wait natin. Then, i-set up natin.
tayo ng country or region. Ang pipiliin natin is United States. So, nakapili na tayo. Then, yes lang natin. Click the enter. Then, wait natin. Mamimili ulit tayo ng keyboard layout or input method. Mamimili tayo. Then, ang pipiliin natin is US. So, pagka-enter natin, ito na ang susunod na magpapakita kung saan tayo mako-connect na Wi-Fi. So, punta lang natin dito. Then, click that tab or space. Enter, then tab para makonect siya, then enter. Then, enter the password. Tayo, then click the next. Then, pindutin lang natin yung next. Then, i-wait lang natin. So, pag naka-connect na tayo sa Wi-Fi, then, i-wait natin to. And, dapat naka-on lang yung PC natin. Kasi nag-update siya. Bago tayo mag-continue is, marirestart ulit kung ayan na. Hintayin na lang natin. Tapos nang ma-restart, ito na yung magpapakita. Then, ilalagay natin yung device name. Ilagay lang natin yung name device, then click the next. So, wait lang natin. So, ito na ang next na nagpakita. Yung checking for Windows updates. Then, wait natin ulit. Then, magre-restart ulit siya. So, nagpakita na yung name niya, yung then, wait ulit natin. Just a moment lang naman. So, ito na yung magpapakita, yung unlock your Microsoft experience. Then, pipindutin lang natin yung sign in. So, enter lang natin, sign in. Then, just a moment, hintayin lang natin. Then, ito na yung Microsoft or sign in na natin yung email, phone, or Skype natin. So, ilalagay lang natin yung email natin. So, pag nalagay natin yung email natin, just click the next. I-wait na lang natin. So, magsa-set up na tayo ng pin. Maglalagay lang tayo ng new pin and pag nakalagay na tayo ng pin natin, let's click the OK or enter. Okay, pagkatapos natin malagay yung pin niya, then wait lang natin. Pagkatapos natin ma-okay, ito na yung magpapakita, then click the next. Then next ulit. Then accept. Then i-wait na lang natin. I-wait na lang natin. Then next is ito na. So, do you want to transfer information from other PC? Mamimili ka lang o set up as a new PC or begin setup. Pindutin lang natin yung begin setup. Then step 1 is enter previous PC names here. PC name is not case sensitive. This always have access to your recent browsing data. So, i-accept lang natin siya. So, pagkatapos na yon is ito na yung magpapakita.